Yo, sa mga idols, may red light mo. Tuloy po sa aking mga followers dyan. Ayan. So, may nagtatanong sa atin. So, paano raw ba mapagana kapag gumamit tayo ng CDI ng Smash or ng Rider J? Kung paano ba mapagana yung RPM nila. Ano? Kasi plug and play naman to. Yung pang Smash na CDI at pang Rider J ay plug and play po yan from first gen hanggang new breed na po, plug and play po siya. Yun nga lang ay hindi gagana yung RPM ninyo. So, paano papaganahin yung RPM natin? So, ito lang yan napakadali lang yan I-connect mo lang yung pulser, which is yung kulay green, at yung blue-white is yung RPM or tachometer natin. O, i-connect mo lang yung sa RPM mo dito sa pulser, kulay green. Ganyan lang. So, magiging ito, wala na. So, bali, 5 na lang yung matitirang wire, sa socket natin, 5 na lang yan. So ito wala na to, kasi ito na yung tachometer mo is nilagay na natin dito sa pulser, para gumana yung RPM natin. So ganoon lang po, napakadali lang. So i-connect mo lang yung tachometer mo sa pulser, sa green. Ganoon lang kadali, napakadali lang. So itatanong naman kung bakit pang Smash at kung bakit Smash yung nakalagay ditong CDI natin, syempre wala lang, trip lang. Pero hindi ito yung pinaka natin yan, pinaka masasabi. Kasi yung Smash 110 at yung Rider J, iba yung ignition timing yan. Iba yung mapping nito. Tandaan nyo yung Smash long stroke yan at yung Rider J long stroke po yan. So iba ang mapping ng Smash pag nilagay mo sa short stroke, especially sa Rider 150. Kaya may nangyari pagka gumamit ka ng pang Smash o Rider J na CDI, mararamdaman mo yung ganda ng throttle response at talagang ayos na ayos para sa duluhan. Kaya kung bakit ito yung ginagamit ko ngayon dito sa 177cc natin. O ayan, Showa R. So gagana yung RPM nyo sa ganyan na paraan lang. Ikabit nyo yung pagdugtingin nyo lang yung RPM nyo, tachometer, blue, white, and then sa pulser is yung green. Ganun lang, So magiging 5 bars na lang siya. Itong isa wala na, hindi na to. Okay na to. Kasi kinabit mo na sa pulser yung tachometer. So mangyari kasi nito pag gumamit ka ng pang Smash o Rider J na CDI, syempre iba yung mapping yan, long stroke yung mga Smash 110 at Smash Rider J, kaya magiging iba yung mapping mo, kaya mararamdaman mo yung pagkakaiba ng takbo ng motor mo So subukan mo maniwala ka sa akin napakamura nito Showa. Subukan na to, gamit ko na rin to dati sa XRM 147cc ko. Talagang lakas ng kurente na to kaya sobrang ganda rin ng takbo ng alaga natin dito sa Showa natin. So ito nang gagamitin kong CDI dito sa 177cc natin, Showa R, pang Smash 110 po ito, Smash. So 6 pin din na to. So dalawa kasi yung Smash 115, 8 pins naman yun. Ito po ay 6 pin. Paras lang po yan sa Rider. From first gen hanggang new breed, plug and play siya. Pero hindi lang gagana ang RPM nyo. Pero kapag kinonic nyo lang yung pulser at yung tachometer, gagana na po yung RPM niyo. Sa reborn naman, gayahin nyo lang yung diagram ng new breed, and then gagana na to sa reborn ninyo. And then para gumana rin ang RPM, ganyan din gawin nyo. Pagdutingin nyo rin yung pulser at yung tachometer RPM. So ganyan lang So yan ang dahilan kung bakit gumamit ako ng Smash. Kasi subuko na nung una ko pang new breed na Rider. So pangatlong Rider ko na to, na Rider card. Pinakauna kong Rider card talaga nun is new breed din. So yung gamit ko nun na CDI is pang Rider J. So same lang naman sila ng Smash. So same lang sila. Kaya ayan, naka-Smash 110, naka-Smash tayo na CDI 6 pin Ayan, Showa, napakamura to pero subok ko na rin to Showa. Talaga matibay yan, right?